Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Binigyan ni Zion Williamson ng 27 points, 10 rebounds and 11 assists, triple-double ang Phoenix Suns at very efficient shooting din nga yan sa field. 13 of 17 nga siya mga kaibigan sa panalo ng New Orleans Pelicans laban sa Phoenix Suns sa score na 124-116. 19 points din si CJ McCollum, 18 points si Trey Murphy. At 17 points, 10 rebounds si Matkovic. Sa Suns naman ay 36 points, 7 rebounds and 9 assists si Devin Booker. 28 points, 5 rebounds si Kevin Durant at 15 points, 12 assists si Tyus Jones. Ang Phoenix Suns nga ang team na may pinakamataas na sinasahod sa kanilang mga players ngayong season at may record din sila na 5 games below 50%. Tandaan na sinasahuran pa din nila si Coach Monty Williams at Frank Vogel na sinisanti nila nang hindi pa tapos sa mga kontrata nito. At matapos ang season na ito ay may 4 na taon pa sa kanyang contract si Coach Mike Budenholzer. Kaya naman obviously ay hindi nila pwedeng patalsikin na naman ito at bayaran ito ng 4 na taon habang hindi na ito parte ng kanilang team. Kaya naman expected na gumawa sila ng trade sa off-season, partikular na isang deal na umiikot kay Kevin Durant dahil kung wala nga silang gagawin na pagbabago ay hindi sila pwedeng mag-expect na may bagong resulta din ito. May isang advice nga ako na natanggap noon na posibleng magamit nyo din at ito ay if you do what you always did, you will get what you always got. O sa Tagalog, kapag ginawa mo ang palagi mong ginagawa ay makukuha mo din ang palagi mong nakukuha. Kung gusto mo nga ng bagong resulta ay kailangan mo gumawa ng pagbabago at isang team na gumawa nito ay ang Golden State Warriors. Simula nga nang makuha nila si Jimmy Butler ay may record na silang 7 wins and only 1 loss. Halimbawa nga sila ng isang team na gumawa ng pagbabago, isang sugal kumbaga sa mata ng madami at hindi tiyak kung magiging tamang fit ba ito, magiging maganda ba ang resulta nito o kung ano pa man. Well, sumugal nga ang Warriors at sa ngayon at least ay mukhang fit naman si Jimmy Butler sa kanila. Si Curry nga ay naglalaro na naman na parang 2-time MVP. Bukod nga sa ginawa niya na 56 points on 12 of 19 shooting sa 3-point line kahapon, sa buong buwan na ito ay talagang naglalaro siya at a high level. May average siya sa buwan na ito na 30.7 points, 3.8 rebounds and 5.4 assists per game on 38% shooting sa 3-point line. Tila ba kinailangan niya lang nga ng isang legit star teammate na ginagalang din ng depensa upang hindi lang ito nakafocus sa kanya. At alam nyo ba na sa PEDSA na February 27 ay nagtala din si Curry ng 54 points with 11 3-pointers 12 years ago? At 9 years ago naman ay gumawa din siya ng 46 points and 12 3-pointers. At kahapon ay 56 points and 12 3-pointers naman. So weird coincidence lang nga sa PEDSA na ito mga kaibigan. Sa ngayon ang Warriors ay naghihintay sa resulta ng game ng Lakers at ng Clippers. Kung mananalo ang Lakers ay aangat na sila sa 6th seed. At kapag Clippers naman ang nanalo ay mananatili lang ang Warriors sa 7th seed.